Good morning, class. This is Teacher Van and our subject for today is makabansa. Sa araw na ito, ang ating lesson ay tungkol sa magagalang na pagbati. Pero bago natin simulan ang ating lesson ngayong araw, tayo muna ay manalangin. Dear God, thank you for this wonderful day. We are happy to be here together, even though we are apart. Please help us to listen, learn, and have lots of fun. Bless our families, our teachers, and all our friends. Amen. Ang paggamit ng mga magalang na pagbati ay isang mahalagang kaugalian na nagpapakita ng respeto, nagpapalakas ng positibong kultura. Ito ay isang simpleng paraan ng pagpapahayag ng kabutihan at paggalang sa iba, na nagbubunga ng mas magandang mundo at mas makabuluhang mga relasyon sa ating paligid. Ngayong araw, ating pag-aaralan ang mga magagalang na salita. Narito naman ang mga layunin ng ating aralin ngayong araw. Una, maunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagpapakita ng magalang na pagbati sa iba. Pangalawa, matuto ang mga mag-aaral ng mga paraan ng tamang pagbati at pagsagot sa pagbati. At ang pangatlo, makagamit ng magalang na pagbati sa iba't ibang sitwasyon. Para mas mapalawak pa ang inyong kaalaman sa ating asignatura ngayon, narito pa ang isang kwento na tungkol sa magagalang na pananalita at pagbati na pinamagatang si Ana. Si Ana ay isang mabait at magalang na bata. Palagi siyang nagpapakumbaba at nagbibigay ng magandang pagbati sa lahat ng taong kanyang nakakasalamuha. Sa paaralan, tuwing papasok si Ana sa silid-aralan, lagi siyang bumabati sa kanyang guro at mga kaklase. Magandang umaga po, guro. Magandang umaga po, mga kaibigan. Sabi niya na punong-puno ng ngiti. Sa pamamagitan ng kanyang magalang na pagbati, nakakapagpasaya si Ana ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Nakikita niya ang tuwa at ngiti sa mukha ng iba kapag siya ay nagbibigay ng magandang pagbati. Ibase sa pakinggan ninyo mula kay teacher doon sa kwento ni Ana, ano-ano nga ba yung mga magagandang pagbati na sinasabi ni Ana kapag siya daw ay papasok sa paaralan? Ano-ano nga ba yung mga sinasabi ni Ana sa kanyang guro, sa kanyang mga kaklase? Ito ay ang salitang magandang umaga po. Kapag umaga at ikaw ay babati sa isang tao, iyong sasabihin ay magandang umaga po. At kapag naman tanghali na, ang inyo namang sasabihin ay magandang tanghali po. At kapag naman gabi na, ang atin namang sasabihin ay magandang gabi po. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng magandang simula ng araw at nagpapakita ng respeto sa kausap. Halimbawa, kung ikaw ay papasok sa paaralan, kagaya ng ginagawa ni Ana, pagpasok pala niya ng paaralan, bumabati na agad siya ng magandang araw sa kanyang guro at sa kanyang mga kaklase. Sa paraang yun, si Ana ay nagpapakita ng respeto. Para mas mapalawak pa ang inyong kaalaman, narito ang mga dapat tandaan. Una, ginagamit ang po at opo bilang pantukoy ng respeto sa mga nakatatanda o mga taong may mas mataas na posisyon. Halimbawa, sa inyong mga magulang. Kayo ba ay nagsasabi ng po at opo kapag kayo ay kumakausap sa kanila? Ang pagsasabi ng po at opo ay nagpapakita ng respeto. Halimbawa, kakausapin mo si mami or si daddy. Magtatanong ka, mami, nasaan po ang aking lapis? Mami, maaari po ba na pakiabot ang aking papel? So, sa paraan na yun,
nakikita ng ating mga magulang na tayo ay gumagalang sa kanila. Dahil ang mga Filipino lamang ang gumagamit ng mga ganitong salita na nagpapakita ng paggalang. Tayong mga Pilipino lamang ang may ganitong kultura. At ito rin ay isang magandang paraan upang maipakita natin ang kabutihan at magandang asal sa ating mga pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kasi kung tayo ay gumagamit ng salitang po at opo, makikita dito na tayo ay gumagalang sa ating kausap. Diba tayo, bata pa lamang, maliliit pa lamang, ay tinuturuan na ng ating mga magulang na gumamit ng salitang po at opo. Dahil ito rin ay kanilang natutunan sa kanilang mga magulang at ito ay ipinapasa lamang sa atin upang tayo ay makapagpakita ng pagkakaroon ng respeto sa ating kausap. Sunod, magandang umaga, tanghali, gabi po. Ito naman ay ginagamit bilang bati o pagbati tuwing umaga, tanghali at gabi. Ito ay para magbigay ng magandang simula ng araw at ipakita ang respeto sa kausap. Kagaya nga na sinabi ni teacher kanina, umaga pa lamang tayo ay bumati na agad sa ating kausap or sa ating mga magulang. Dito, ang kanilang araw ay kumbaga nagiging na agad, masaya na agad kasi nasimulan na agad natin ito na magandang pagbati. Narito naman ang mga tamang pagsagot sa pagbati. Halimbawa, ang isang bata ay bumati kagaya ng nasa picture. Magandang umaga, Ana. At narito naman ang tamang pagsagot. Magandang umaga din sa'yo, Jen. Sunod, halimbawa, ang isang bata ay nagsabi ng salamat sa regalo, kaibigan. Ang tamang pagsagot dito ay walang anuman. Dito naman sa larawan na ito, ang isang bata ay nagsabi ng mano po, Lola. At ang tamang sagot naman ng kanyang lola ay salamat, Apo. Kagaya nito, ang isang bata ay nagkamali. Ang kanya namang sinabi o isinagot sa kanyang magulang ay paumanhin po, inay, makalat po ako. Dito naman, ang isang bata ay nagpaalam sa kanyang guro. Ang sinabi niya ay, paalam po, teacher, dahil siya ay uuwi na. Ang sagot naman ng kanyang guro ay, paalam, ingat. At kung tayo naman ay hihingi ng isang bagay o heheram sa ating kaklase, kaibigan o magulang, ang ating sasabihin ay, maaari ba akong makahingi o maaari ba akong makahiram? Dahil kung tayo ay magsasabi o magpapaalam at gagamit ng salitang maaari o maaari ba, tayo ay pwedeng pahiramin ng ating kaibigan dahil tayo ay maayos na humiram o humingi ng isang bagay. Hindi kagaya kung basta-basta na lang natin itong kukunin ng walang paalam o hindi tayo gumamit ng magalang na pananalita. Halimbawa, bigla mo na lang sinabi na, pahiram nga nito or pahingi nga ako nito. Ibig sabihin, hindi tayo nagtanong kung maaari ba. Maaari ba tayong makahingi o maaari bang makahiram? Sa palagay nyo ba, kayo ba ay pahihiramin o bibigyan ng inyong kaibigan o kaklase kung ganito tayo magsalita sa kanila? Kapag tayo ay gumamit ng magagalang na salita, tayo ay kagigiliwan o katutuwaan ng isang tao at maaari nila tayong pahiramin o bigyan ng isang bagay. Ang susunod ay ang salitang tuloy po kayo. Kung tayo ay may mga kaibigan na nasa labas at gusto natin silang papasukin sa ating bahay, ating sasabihin ang salitang tuloy po kayo. Sa paraang ito, nagpapakita tayo ng paggalang
o ng magandang pagbati sa kanila na mararamdaman nila na sila ay welcome sa ating bahay dahil tayo ay nagbibigay sa kanila o nagsasabi ng magalang o ng magandang pagbati. Kagaya ng kung may bisita, ito ay ating sinasabi, ang salitang tuloy po kayo. Ang susunod ay ang salitang makikiraan po. Ito naman ay ginagamit kung tayo ay dadaan sa kanilang harapan o tayo ay kailangang lumaktaw sa dalawang taong nag-uusap. Ito ay kailangan nating sabihin kung tayo ay dadaan sa kanilang harapan at huwag basta-bastang dadaan sa kanilang harapan dahil ito ay hindi magandang kaugalian. Kung tayo ay magsasabi ng salitang makikiraan po, ang mga tao na iyong dadaanan ay makakaramdam na sila ay ating ginagalang o nirerespeto. Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Para naman sa inyong pagsasanay, kumuha ng isang papel at ng isang lapis. Isulat ang inyong pangalan sa itaas at lagyan ng numero 1 hanggang 10. Narito ang panuto. Lagyan ng check kung ang isinasaad ay magalang na pananalita at X naman kung hindi. Numero na lamang ang isulat at hindi na kailangang ilagay ang mga salita na nasa inyong screen. Sagot na lamang ang inyong isulat. Para naman sa susunod na aktibidad o gawain, pakihanda ang mga sumusunod. Una, pangkulay. Pangalawa, panulat o lapis. At ang pangatlo ay papel. Rito ang panuto. Isulat ang kataga sa susunod na slide sa iyong papel. Iguhit ang iyong sarili at lagyan ng dekorasyon ang paligid. Maaaring tulungan ng magulang ang kanyang anak sa pagsulat o pagguhit kung ang kanyang anak ay hindi pa kaya na sumulat at gumuhit. At hayaang ang ating anak ang maglagay ng disenyo at magkulay sa inyong likha. That's all for today, class. Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw kahit na tayo ay nasa kani-kaniyang tahanan.